Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong detalyado, komprehensibo at DP10 na weekly reading for August 18 hanggang 24. Kunin nyo lang po yung makaresonate kayo, Aris ha, and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po ha, at huwag nyo po isulat sa baba. Sekreto lang po natin yan. And I will answer that at the end po sa ating reading. Okay po? Thank you again, Aris, for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa iyong generosity and yung kindness po sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading for Aris po dito po. So thank you from the bottom of my heart for that skipping the ads. So Aris, na naghihintay sa inyo ngayong buong August 18 to 24. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Temperance card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hermit card. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card. Lovely. In the area of your near future, you have the King of Wands. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Swords. Beautiful, beautiful. In the area of your fortune, you have the Six of Swords. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Page of Cups. Beautiful. Napakaganda. At ang outcome mo for the week, Aries, ito yun. Mamaya basahin siya kung ano ito. Mamaya alamin natin yan. So bago tayong basahin ang full cards mo, ano mo na lingering energy in your background, you have the Knight of Pentacles. Sabi ng spirit guides mo, Aries, this is the week for you to slow down, relax. Hindi mo kailangan madaliin ang mga bagay-bagay, hindi mo kailangan i-rush, no? May mga bagay na kailangan mo isipin na, okay, ito ang problema, ito ang kailangan kong ayusin, kailangan ko buhisiin. Hindi ko kailangan madaliin ang sarili ko o ibang tao para makuha ko yung sagot nila o makuha ko yung sagot ko, no? May mga resulta ka daw na kailangan mong tiyagain, may mga resulta ka daw na kailangan mong tignan na parang, okay, maybe this is not the right time, probably next week or next week, kailangan kong i-anticipate sa sarili ko yung paghanda, no? Marami kang mga bagay na dapat gawin and your power this week, Aries, alam mo ko ano? Preparation. So prepare. Don't rush things, kaya yan, and magdahan-dahan ka lang, okay? In your lingering energy, makakatulong yan sa'yo sa mga gawin mo ngayong linggong ito. Most especially, in the area in your center, you have the Temperance card. At the center, you have the parang power of creation. Meron kang binubuo, pwedeng binubuo na proyekto, project, or sa school, or meron kayo sa opisina, o meron kayo sa trabaho or sa negosyo na parang gustong-gusto mo i-create, gustong-gusto mong tapusin na, pero at the same time, marami pang bagay na kailangang hintayin. Sabi ng spirit guides mo, there are a lot of things in your life na out of your control, Aries. And you're in this transition, creating, molding, at meron sa inyo siguro nawawalan ng pasensya, nawawalan na ng lakas ng loob o hope na hatapos to, no? Pero with the right planning and with para mataimtimang pagkatrabaho, magagawa mo yan. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, kailangan mo daanan yung proseso. Huwag mo susukuan ha, at makikreate mo naman yan, especially here with the manifestation rings in the head and in the mountain, magaganap yan. Kailangan lang talaga ng tiyaga in your part, okay? Temperance cards being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, lalo pat pang matagalan ito, Aries. This is a long-term gain, Baka ito itrabaho mo na pang matagalan, baka meron sa inyo balak gumawa ng isang malaking career move, isang malaking negosyong pakulo sa negosyo o diskarte sa negosyo, or ngayon sa kaperahan mo, baka nag-iisip ka kung paano ko ba ito magagamit and may full advantage. So, sabi ng spirit guides mo, dahil pang matagalan na yung plano mo this time, sabi niya dapat tiyagain mo, wag mong padalos-dalos o bara-bara lang sa mga desisyon. Kailangan talaga uupuan, ipagtanong mo. You really need to really work hard for this, okay? Because nakita ko na once na plano mo naman na maayos ang lahat, dire-diretso na yan. And magaland yan on a moment of your life na talaga namang long-lasting. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, learn to really cultivate the power of tiyaga at pagkumbinse sa sarili na, okay, hindi ko to kailangang tignan na bukas makalawa meron na. Kailangan ito ay dire-diretso, okay? Because long-term ang makukuha mo dito. For you and for your family, hanggang sa mag-retire ka, pwede rin yan, okay? In the area of what you want, you have the Hermit card. Sometimes gusto mo na solo lang, no? Sometimes gusto mo mag-isa ka lang, wala masyadong gulo sa paligid kasi nga may kinecreate ka eh. And you feel like napaka-chaotic ng mundo. No? Napaka-chaotic ng paligid mo sa'yo. Ano ba, napakagulo nyo, hindi ko na to maisip maayos, no? You're creating something and parang may at that moment, naramdaman ko yung parang
gusto ko na makuha, akin na yan. But then again, sabi ng spirits mo, may proseso, daan namang proseso, hindi ko pwedeng madaliin. And in the process, nakita ko parang marami kang search, no? You're searching for the right thing, you're searching for the truth, you're searching for the things na sana magkuha ko na, sana magawa ko na, no? At minsan, kina-question mo sarili mo, may saysay pa ba to? May magagawa pa ba to? Ito ba'y para sa akin? May hita pa ba ako dito? Sabi ng spirits mo, meron. At yung sagot nasa puso mo, ha? Within you. Search within. And you will find the saysay. You will find the answer. So para, okay, now I understand. Kaya ko pala pinaghihirapan to. Kaya pala ang tagal dumating nito. Kaya pala ang tagal ma-stretch out ng bagay for me. It's because long term to. Alam mo yung kataga na great things comes, good things come for those who wait, ganyan. So parang ganun ka this time, no? Pagtiyagaan, paghintayin yung mga bagay na malaki ang epekto sa buhay mo ng long term. And here, sabi ng spirits mo, go to long walks, pumunta ka sa mga park o kaya sa beach, anywhere na talagang tahimik, serene, calm, para makapag-isip ka ng tama moving forward, para mahanap mo yung saysay at saka yung tamang ruta kung saan mo dadalhin tong mga bagay na ginagawa mo, okay? Huwag kang mag-alala, magkakaroon na yun ng magandang resulta for you. The Hermit cards being clarified by the King of Swords. Yes, ito sabi ng spirits mo, you just want to do the right thing. Kitang-kita ko yan sa'yo. Gusto mong gawin yung tama, ayaw mo na ng lokohan, ayaw mo na ng parandalian lang, ayaw mo na ng temporary, ayaw mo na ng pabalik-balik, o kaya may mga tao na loloko sa'yo, no? Ngayon, parang malinaw sa isip mo na, ayaw ko na maglaro, gusto ko ng diretso, gusto ko na makuha to, what is mine is mine. And sabi ng spirits mo, yes, ituloy mo lang. Pero ngayon sa pursuit ng mga bagay na hinahanap mo, naiintindihan ko na minsan, hindi mo nagigets, minsan parang, ano ba to, ano ba yan, bakit hindi na uwi sa plano ko, bakit hindi na uwi sa ganyan. Kailangan mo lang talaga ngayon, Aries, alam mo, tibay ng loob at saka desididong pagkilos in order for you to do this. Meron mga sa inyo na parang, akin pa ba to? Gusto ko pa ba to? Pero may realize, yes, gusto ko. Pag naramdaman mo na yes, gusto mo, with your long search sa iyong puso, idiretso mo yan, itumbok mo yan. Because nakita ko na once parindigan mo to, mahahanap mo yung sagot for you. Okay? In the area of what you need, you have the 10 of Wands. 10 of Wands, what you need now is talaga push pa, okay? Nakita ko rito, Aries, malapit ka na sa finish line, okay? Huwag mong sukuan, especially here, meron kang kinecreate, di ba? Protektado ka naman ni Archangel Michael, so don't worry, okay? Everything that you're trying to create is here. Kaya lamang kailangan talaga ng sigasig in your part. Huwag ka daw matakot. Narinig ko na sa transition ka pa, binubuo mo pa. Narinig ko din, don't make shortcuts ha, porque nahihirapan ka na, baka mamaya gumawa ka ng shortcut na baka maka-apekto sa outcome, baka mamaya maging komplikado lalo. Kung ano yung proseso, kung ano yung traditional na paraan o sistema, daanan mo daw kasi pag matagalan ito. So wag ka daw gagawa ng mga bagay na makakalikha ng problema pagdating sa malaki mong binubuo ngayon. Halimbawa, negosyo o kaya all about your retirement o kaya yung mga plans mo, no, hanggang sa mag-retire ka, kailangan nakadetalyado yan. Talagang meticuloso ang pagkaplano mo. And continue working hard. Okay? Your hard work will pay off. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba. It will come to you at the right time. Okay? The 10 of Wands being clarified by the 3 of Pentacles. Meron daw mga tao sa paligid mo makakatulong sa'yo. Ang sabi ng spirits mo, meron ka daw mga responsibilidad, Aries, na sinasarili mo lang. Halimbawa, sa trabaho, lahat binibigay sa'yo. Ikaw ang umaako. So, akin na po yan. Sige, ako na. Sabi ng spirits mo, don't overextend. Okay? May mga bagay na iasa mo na sa ibang tao. Trabaho nila yan, kanila yan. Halimbawa rin sa pamilya, may mga responsibilidad ka, ikaw lahat nagbabayad ng bills. Sabi ng spirits mo, ipasa mo sa iba. Baka si kapatid, kaya niya magbayad ng tubig. Si anak, kaya niya magbayad ng ilaw kasi nga may trabaho na rin siya. So, may mga responsibilidad na pwede mo na iako sa iba. Hindi mo na kailangan pang sarilinin, hindi mo na kailangan akuin pa, okay? Para gumaan yung sa'yo. Ito yung panahon na paggaan ng mga bagay-bagay, and I'm hearing, sabi ng spirits mo, may mga paraan daw para gumaan yung mga proseso. Huwag mo daw pahirapan ang sarili mo para mabilis ka makapunta sa finish line. At may mga tao daw kailangan tumulong sa'yo. This is what you need, ha? Ask for other people's help at sila ang tutulong sa'yo at gabay mo para matapos yan, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card. Sa Strength card sinasabi, yes, magpakatatag ka pa. Okay, Aries? Kayanin mo, subukan mo, ibigay mo, ibuhos mo ang lahat para matapos ito. Sabi ng spirits mo, you have the power. Okay, ang layo na narating mo. Aries, nakikinig ka ba sa akin? Ang layo na narating mo, ang daya mo ng ginawa, ang daya mo ng pinagsubikapan sa ma-view, nag-sacrifice pa, nagpakamartir pa para lang dito sa tinatrabaho mo. Kung ano man po itong tinatrabaho mo, naiintindihan ko, napakatagal nito. At saka nakita ko parang past year na, 2 years, or 8 months mo na itong ginagawa, nakita ko yan na parang sobrang hirap. And at some point, sabi mo, kaya ko pa ba? Magagawa ko pa ba? Yes, kaya mo pa, okay? Sabi ng spirits mo, tatagan mo ang loob mo, and maging mabait ka sa sarili mo, ha?
because other people around you can give you so much pressure, so much pressure. Kaya sabi ng spirits mo, relax ka lang, huwag kang mamroblema, and also lagi mong bigyan ng positive talk yung sarili mo. Halimbawa, Aris, mabait ka, magaling ka, okay lang yan. Kahit magkamali, okay lang, kaya pa natin to, kaya pa natin to. Dapat relax ka lang ha. And positive talk. Huwag mo laging bubugbugay ng sarili mo na, ikaw kasi Aris, ikaw kasi engot-engot ka, ganyan-ganyan ka, napakatanga mo, napakatanga mo. Dapat hindi mo kinakausap ng gano'n ang sarili mo. In order for you to fully have the strength to go on, to continue. Dinadown ka na ng ibang tao, dapat ikaw mismo, hindi mo i-down ang sarili mo, okay? With the Ten of Pentacles here, talagang pangmatagalang kita ito. Kaya tiyagain mo ha, baka masayang. Kaya kailangan i-push mo pa yan. Kasi long-term money and long-term. Hanggang sa tumanda ka, pera mo yan. Okay? The Strength cards being clarified by... You have the King of Pentacles. Yes, kalmado ka lang. King of Pentacles is also about using your head more than your emotions. Alam ko marami sa inyo, trabaho ng trabaho, plano ng plano, pero kung ginagawa na sobrang hirap, sobrang tagal na, pero sabi ng spirits mo, dapat yung puso mo, kalamayin mo, yung emosyon mo, huwag ka basta-basta sasabog kapag halimbawa, nainis ka, nagalit ka, nainip ka, o may sinabing ibang tao sa'yo, na-trigger ka, halimbawa, always use your head kasi baka mamaya maapektuhan yung iyong long-term gains. Ikaw din, di ba? Baka masayang. So sabi ng spirits mo, learn to control your emotions para hindi ka magsisi sa huli. And tiyaga, magkaroon ng mataimtim na pananalig na makukuha ko to, akin to. No, sabi ng spirits mo, lagi mo tignan yung goal at saka yung ugat. Ano yung pinag-ugatan ng ginagawa mo? Bakit mo ba ito ginagawa? For the family, for the future, for my kids, ano? At yun ang pundasyon mo para ituloy. Tapos yung goal, yun yung lagi mong tignan para magkaroon ka ng pundasyon naman para paratilihin kalmado ang sarili mo. Hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng sumabog kasi baka mamaya malihis yung landas at magkamali ka pa ng gagawin. Ngayon, kalmahan mo ang sarili mo, isip pa pairalin ha, and continue fighting for this, okay? In the area of your near future, you have the King of Pentacles. Sabi ng spirits mo, in the near future, you will have this clear view. Kung ano yung bagay na gusto mo, ilalaban mo na siya this time. Ngayon na nagkatsaga ka, ginagawa mo babusisi, nakita ko rito, yes, makukuha mo siya. No? Matapos itong inaasikaso mo, probably papers, documents, mga call sign from someone na parang kailangan ko na po ng go signal, o meron kang inaasikasong training na sobrang tagal, o mga nilalakad na sobrang hirap. Sabi mo, ano ba to, kailan ba to matatapos yan, okay? At pang matagalan ng epekto. Kaya ngayon, once na matapos yan at nagland ka na doon sa start ng yung long-term money, long-term gains, long-term prosperity, sabi ng spirits mo, wag daw mawawala sa iyo yung clear vision ng future kasi halimbawa baka pag dumating na yung blessing, maging kampante ka na, maging pabaya ka na. So baka mamaya lumihis, masayang, mawala. So sabi ng spirits mo, continue having that malinaw na atake at saka vision doon sa hanggang saan mo gustong dalhin itong blessing na ito. Makapagpatayo ng bahay, makapagpatayo ng lote, no, mabili yung lote, o mapagpatapos sa college ng mga anak. So may long-term vision ka, hanggang doon may stretch mo to. Sabi ng spirits mo, huwag kang panghinginaan ng loob kasi baka kalaban mo yan this time. Yung takot, pagkaduwag, kawalan ng motibasyon, yung kawalan ng kumpiyansa sa sarili, kailangan matapang ka kung anong plano, yun ang iyong ilaban. Okay? Kailangan maalab sa puso mo. Aris, fire ka. Fire sign and fire tong King of Wands. So, in the near future, there will be tapang in you to do things, to create things, at ilaban mo yan. Okay? Clarify natin. Si King of Wands being clarified by you have the Hierophant. Yes, paangat ka na. Sabi ng spirits mo, paangat na ang buhay mo. Kaya maging matapang ka na suungin yung mga bagong bagay after you get this creation. Okay? Matyaga ka ngayon. At pag nakuha mo na yan, nakuha mo na yung go signal o nakuha mo na yung resulta, ilaban mo, paakyat. Huwag ka na bumaba. Paakyat ka na ha. Huwag ka na gumawa ng bagay na ikakabagsak mo. Okay? Ngayon, laban sugod. Nakita ko rin to, Aris, na magkakaroon ka ng mentor or someone teacher o parang someone valuable in your life na makakadagdag sa knowledge mo para ituloy yung isang bagay. Halimbawa, balak mo i-expand yung negosyo mo and then maghahanap ka ng business partner o kaya someone na maalam sa business na makatulong sa iyo para ma-elevate yung knowledge mo. Parang, okay, ito pala yung mga dapat kong gawin, ito pala yung dapat kong buhisiin na dati hindi mo alam. So, with someone helping you, makakadagdag yan sa kaalaman mo at tumataas ang yung knowledge, tumataas ang yung expertise para kang umakit na hagdan at paangat talaga ang yung pagbugso dun sa future na gusto mo i-create. Sabi ng spirits mo, narinig ko go outside the tradition. Okay, kung mawala ka sa traditional na paraan, parang dito maging madiskarte ka daw, magkaroon ka doon ng mga pakulo in order for you to fully get this good outcome from your endeavor. Okay?
In the area for challenge, bigyan mo na kita ng cosmic cards. You have friendship. Cherish friendships. They are the harbor for your soul. Ito talaga mga pangmatagalang relasyon, pangmatagalang mga ugnayan and connections. No? Your friendship, pwede maging backer yan. Pwedeng sila yung makatulong sa iyo balang araw tungkol sa mga ginagawa mo. Kaya mas matibay ang mga relasyon, mas matibay ang mga ugnayan, makakatulong sa iyo yan in the near future. Another message, you have growth. Ngayong buwan na ito, ngayong linggong ito, August 18 to 24, Aries, kailangan mo daw isipin yung growth mo. Huwag ka daw makontento sa comfort zone. Kung nahihirapan ka, okay lang yan kasi isipin mo na lang, yan yung proseso ko para umunlad ako. Kung nahihirapan ako, ibig sabihin, I'm doing something good. Kung may meron ako mga dapat lagpasan na mga obstacles and challenges, ibig sabihin, may ginagawa akong tama. At para yun sa growth ng buhay mo. Para mag-grow ang pera mo, mag-grow ang future mo, maging secure ang future for long terms. Okay? Napakaganda for you. In the challenge, you have the Knight of Swords. Sabi ng spirit guides mo this time, Aries, na parang sabi ng spirit guides mo, ang magiging challenge sa iyo sa linggong ito, padalos-dalos ka. Okay? Alam ko nahihirapan ka na with the Knight of Pentacles, marami ka mga planong gustong buuin, and with the Temperance card, na may tiyaga, may pagkilos, may hard work, pero parang nawawalan ka na ng pag-asa and you want to get that outcome. Gusto mo na madaliin, gusto mo na bilisan, gusto mo na agad makuha. Pero sa pagbibilis na yon, sa pagmamadali na yan, sa pagkaatat na yan, baka dyan daw manggaling yung problema. Kaya talaga sabi ko sa'yo, diba, in the opening, kalmahan mo lang, huwag mo madaliin, just don't rush things, especially kung may pinapagawa kang bahay, may inaasikaso kang papeles, meron kang nilalakad, baka kasi kapag minadali mo, may makaligtaan ka, magkaroon pa ng problema. Sabi ng spirit guides, just relax, okay? Relax. Take your time, take it easy. Kasi nakikita ko ito pag sugod ng sugod nang hindi pinag-isipan, baka doon palalong tumagal. No? Diba napaka-ironic, binilisan mo yung proseso, biglang bumagal kasi nagkamali ka ng kilos. So ngayon, bawat step dapat pinag-iisipan. Nakita ko bigla sa image ko si Justice card. Kasi si Justice card is all about action and consequences. So dapat bawat kilos daw pinag-iisipan para yung consequences hindi masakit ang balik sa'yo. Parang ganyan. So ngayon, dapat lagi mo isipin yung bawat kilos ko, dapat tama. Para yung kinecreate ko, hindi mapurnada. Okay? The Knight of Swords, clarify natin to. You have the Death card. Yes, you need to transform. This time, Aries, kailangan nang baguhin to. Yung mga pagmamadali sa isang bagay, yung pagkaatat na makuha agad yung resulta, malaman agad yung sagot, makuha agad yung development, o makita agad na may nangyayari. Sometimes, meron tayong mga inaasikaso sa buhay na parang, bakit parang walang umaandar? Bakit parang walang nangyayari? And then, hindi mo lang na-figure out, merong umaandar, may nangyayari. Kaya lamang, ikaw mismo, hindi mo nakikita. Kasi nga, hidden pa. Baka kasi yung pinaproseso mo, hindi siya yung face value mong agad-agad nakikita yung development o pag-angat, no? And okay lang yan. Ang kalaban mo daw ngayon, Aries, this week, ito pagka-atat, no? Sabi, wag maatat, wag magmadali, tama lang yan. You're on the right path. Nakita ko bigla sa image ko yung 8 of Wands. Ibig sabihin, nasa tamang direction ka. Kaya baguhin mo yung strategy mo sa isang bagay. Wag na wag magmamadali, okay? Learn to wait for something, most especially pagdating doon sa mga bagay na hindi mo na makontrol. Halimbawa, yung mga approval nila, gusto nilang gawin, mga papers na pinasa mo na, wala na sa kamay mo yun eh. Out of control na eh. Lalo yung mga desisyon ng ibang tao on the project or the endeavor na ginagawa mo. Wala ka ibang magagawa kundi manalangin at maghintay. And just manalig kay God na ibibigay sa iyo yung good outcome for you. Okay? Ang yung fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, narrow pathways, tread thoughtfully. Yes, ngito, sabi ng spirits mo, daanan mo kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit na puro aberya, kahit na parang feeling mo, kaya ko pa ba? Yes, kaya mo. Puyat ka pa? Yes, kaya mo yan. Ilaban mo yan. Kasi tread carefully, napakakipot doon ng daan this time. Pero nakita ko na magagawa mo siyang lagpasan. Especially here, napakaganda ng fortune mo. Okay? Another message, you have joy and delight. Open your heart to joy. Yes, ngayon sabi ng spirit guides mo, para hindi mo daw maramdaman yung pagod, hindi mo daw maramdaman yung kayod at saka yung hirap, yung kawalan ng pag-asa. Dapat daw ine-enjoy mo yung buhay. Magkaroon ka daw ng balanse kung napapagod ka sa trabaho everyday o sa pangarap mo, sa ginagawa mo. Magkaroon ka daw ng recreational things in your life. Halimbawa, mag-videoke ka mamaya, kumain kayo sa labas ng family, kung ayaw mo naman gumastos, kung ano yung mga bagay na mag-e-enjoy ka pero hindi mo kailangan maglabas ng pera. Halimbawa, watching movie together on YouTube, o kaya magluto ka sa bahay, baka meron kang gustong lutuin, o kaya magkwentuhan kayo with friends, yung mga ganyan. So,
bring joy and delight sa buhay mo para makahinga ka this week, okay? Especially here with the Six of Swords in the area of your fortune, yes, meron ka talagang kaligayahan na makukuha this time. Patungo ka na sa calmer waters, Aries, ha? Itong pinaplano mo, itong bagay na binubuo mo at pilit mong kinecreate sa life mo na sobra-sobra na yung pasensya mo for a very long time, eto na siya. Mahatapos na, ha? Matutuloy na siya on a good way, umaandar na. And patapos na talaga yung hirap dyan with the Ten of Wands, ha? And people are gonna help you. Huwag mong isipin na solo ka lang dyan. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang na ginagawa ito. May tutulong sa'yo, kaya relax ka na. With the Six of Swords, nakita ko dito na meron din daw mga bagay sa buhay mo na halimbawa masyadong magulo, sa pamilya mo may away, may sagalot, may conflict, ganoon din sa trabaho, ikaw na daw yung umiwas, ha? Magiging power daw at magiging fortune sa'yo yung pag-iwas sa gulo, huwag pagsama sa mga conflict, sa mga chismisan, sa mga drama-drama. Learn to detach yourself, umalis ka doon, lumayo ka para maparatiling panatag at buo sa paligid mo yung bountiful and also buong frequency of money and frequency and swerte. Kasi minsan pag may mga drama at negativity, naapektuhan yung energy of money mo eh. So ngayon, detach yourself, lumayo ka. With the Six of Swords, yes, yung mga plano, tulad sabi ko sa iyo kanina, mabubuo na. At magiging kalmado ka na. Nakita ko yung parang, ay, salamat Lord, natapusin. Ay, salamat Lord, nagawa na. Ay, salamat Lord, nandito na. So congratulations, makakinga ka na ng malawag. Okay? The Six of Swords being clarified by... You have the Page of Pentacles. Yes, buong kamay mo makukuha yung outcome. Ito ka, embracing the good outcome doon sa pinaghirapan mo at talaga namang maluwag sa damdamin ginagawa mo ito. Sabi ng spirits mo, kapag nakuha mo na kapag nakuha mo na yung blessing, sabi niya, aralin mong mabuti, siguraduhin mo na nasa kamay mo siya, in a sense na bawat aspeto inaaral mo. Kasi di ba marami sa atin makakuha ng outcome, makakuha ng blessing o gift o yung mga bagay na pinaghirapan natin. Pero ayun, kampante na, bibitawan na, hindi na consistent sa effort, hindi na consistent sa trabaho, ayun, nawala sa kanya. So parang sabi ng spirits mo, once na mapunta ka na sa calmer waters, parang, ay salamat, nakuha ko na din. Kailangan maging alert ka pa din. Buhisiin mo, aralin mo, make sure na lahat na ginagawa mo para makip mo sa life mo to. Kasi maraming mga tao sa paligid mo ang maaring umagaw niyan o maaring maghangad niyan. So make sure desidido at saka seryoso doon sa pagyakap at pag-aasikaso sa blessing para hindi mawala sa'yo. Make this your top priority, okay? Because this is really a beautiful blessing na pangmatagalan, okay? In the area of divine advice, you have expect powerful change. Yes, may nagabago na. Sabi ko sa iyo, di ba, sa inaasikaso mo, may nangyayari na at aandar na siya, matapos na yung bigat. This is a powerful change that you need to expect. Congratulations sa iyo, Aries. Another message, you have confidence is your key to success. Yes, tapang. At magkaroon ka ng tiwala sa Diyos na mahatapos din to, malalagari din to, magaganap din to, mapupunta din to para sa akin. So ngayon, tapangan mo pa, huwag ka matakot, okay? Especially here, marami ka ng mga tanong, kaya ko pa ba to, akin pa ba to? Yes, sa'yo pa yan. Kaya huwag ka matatakot, kaya pang ilaban yan, okay? In the divine messages, you have the Page of Cups, focus, focus, focus. Tignan mo siya, Aries. Si Page of Cups, ito yung blessing niya. Ito yung opportunity mo. Nasa kamay mo ngayon. At talaga nakatutok siya. Ayaw niyang lumihis ang kanyang tingin kasi baka mamaya yung isda tumalon pabalik doon sa dagat. So baka masayang mawala. So ang lesson sa'yo ng yung spirit guides, Aries, in the divine message is that don't take things for granted. Kapag may dumating sa inyo ngayong linggo, may inaasikaso ka, huwag mo isipin, ay, problema na naman, ay, anak ko, hirap-hirap naman, ayoko na. Makamasayang. No, blessing yan for you. And your spirit guides are telling you, do everything that you can. Be creative, be imaginative, para makita mo daw yung tamang lusot o tamang paraan para mapakinabangan to for a very long time. At then sabi din niya, nakita ko rin dito na, may paraan ka. Siguro lang natakot ka o na-overwhelm ka sa kung paano mo to gagamitin sa buhay mo. Ngayon, sit down and think. Huwag ka magmamadali sa mga desisyon mo, okay? The Page of Cups being clarified, the Ace of Wands. Yes, wow, sabi ng spirits mo dito, maging confident ka daw sa mga ideas mo, maging confident ka daw sa mga plano mo. Sabi niya yung mga makalumang paraan, hindi daw gagana yun, hindi na-andar sa iyo yun. Kailangan mo ngayon ng bagong diskarte talaga. Sabi ko sa iyo, di ba kanina, kaya para ang tagal-tagal mo itong ginagawa, ang tagal-tagal mo na itong kinecreate, pero meron kang makabagong diskarte o makabagong plano na makakatulong sa iyo para once and for all maganap na to, no? So ngayon, think of a new plan, be creative, be imaginative para talagang sure ball this time around matapos na at mapunta na sa'yo, okay? Napakaganda for you. Ito ang outcome mo, Aries. Mamaya pag-usapan natin yan. Bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw tao sa pamilya mo o sa grupo nyo na napakatigas ang ulo,
hirap pasunurin, kaya kailangan ngayon ang tiyaga in that part. Yes, pagtiyagaan mo para matapos yan at para hindi makomplikado ang lahat, okay? Another message, you have barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Siguro ngayon talaga hirap na hirap ka, no? At you're searching for more, searching for the truth, searching for money, searching for ways to live. Ito yun, kitang-kita sa iyong card. Kaya ngayon sabi ng Spirit Guides mo, be smart, magkaroon ka ng discarding malupit para makuha mo yun sa'yo, okay? Another message, you have bowl, plenty of material things. Yes, asahan mo daw this week, Aries, na pag nagbunga na ito at nakuha mo na yung resulta, yung sa pinaghihirapan mo, meron kang plenty of material wealth na makukuha from this. Talagang aabante na yung buhay mo moving forward, okay? Another message, you have peacock, beware of great pride. Okay, pag nakuha mo na daw yung mga bagay na gusto mo, dapat manatiling nakatapak sa lupa. Ang paaha, wag masyadong, narinig ko to, wag masyadong mataas ang ere. Kailangan continue maging palaban, maging masipag, kung wag na wag magpapakakampante, okay? Ang outcome mo, ito yun, Aries, ano kaya ito? But first, ihanda mo ng isang tanong mo, ha? Sasagutin ko yan later. Ang outcome ni Aries for August 18 to 24 ay, you have the Magician card. Wow! Wow, wow, wow! Yung pinaplano mo, mangyari. Yung pinipray mo, mangyari. Yung binubuo mo, magaganap. At yung mga bagay na minanifest mo this time, it will be in your reality. Sabi ng spirits mo, Aries, you have the power, ha? You have the ability ngayon na gawin yung minanifest mo sa buhay mo. No, you have the enough tools, ready ka na. Akala mo lang siguro hindi ka pa ready, pero yes, ready ka na. So ang tabayanan mo this week, Aries, whatever you're trying to manifest, nandito na siya. Yung bungang hinahangad mo, nandyan na. Yung papeles, dokumento, yung trabaho, yung aumento, nandyan na. Okay? And what you're planning is here in your hands. So clarify natin yan. The Magician card is being clarified by the Empress card. Oh my God, this is a card of creation. Something that you want to do. Meron sa inyo, nakita ko, baby, yes, because it's all about family, long term. Meron sa inyo naghahangad magbuntis, may nagmanifest about baby, darating na po yan. So congratulations, somebody is manifesting a good family fortune. Nandito po yan, napakaganda for you. Some of you are creating a product or produkto or endeavor, a project. Makikreate po yung project na yan in your favor at magiging maganda na, tuloy-tuloy na yan. So congratulations, manifestation is coming para po sa inyo, Aries, this time. Congratulations, napakaganda. So Aries, yan po ang inyong August 18 to 24. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So Aries, close your eyes and concentrate on this one question. Mabilisan lang to, Aries, ha? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide na sa tabi mo ngayon clarifying this question. You have 1 and you have 2. Okay, Aries, open your eyes, inhale. And exhale, the answer to your question is, you have the 8 of Swords in reversed, you have the 6 of Swords in reversed, you have romance, and you have no need to worry. Okay, masyado mo daw iniisip yung mga problema mo this time para ikaw daw pumipigil ko bakit hindi mo nakukuha yan. So make sure, lakasan mo ang loob mo kung yan talaga ang gusto mo. With the 6 of Swords in reversed, sabi ng spirits mo, hindi ka makaaba-abante kasi marami pang kailangang ayusin. Either hindi ka pa sure o hindi ka pa desidido sa ginagawa mo o wala pang katiyakan kasi parang marami pang chaotic, parang hindi pa yun yung para sa'yo. Sabi ng spirit guides mo, romance. Kailangan pa ng katatagan, kailangan pa ng commitment in your part or somebody in that question. Parang walang masyadong committed sa bagay na yan, kaya parang hindi pa maganap-ganap. And with a no need to worry, yes, nasa isip mo lang yung mga problema. Yung mga problemang yan, ikaw daw nagiging rason, kaya para lalo nagiging magulo. Parang sabi, napakasimple lang naman daw nung dapat gawin, pero ikaw daw nagpapahirap. Sabi ng spirits mo, in order for you to get that, you have to make a move. Pero sa ngayon nakita ko hindi pa. It's a no. Because may mga kailangan ka pang ayusin sa'yo, sa sarili mo, sa paligid mo, sa question mo, in order for you to get that. Masyado kang nag-worry, dapat simplihan mo lang daw approach mo para makuha mo yan. Okay, Aries? Yan po ang sagot sa inyo. Hopefully po yung nakaresonate ka. This is also your August 18 to 24. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading the messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.